Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre. Ayan, meron po tayong tatapikin na talagang napakasensitibo at nakakahiyaman pero kailangan ito. Itong video na ito, ito'y educational purposes lamang po. Huwag niyo pong mamasamain dahil po itong papalabas natin o ipapahayag po sa inyo ay lalo-lalo na sa mga kabataan natin dyan ay hilig nito kahit sinong mga lalaki in the age of 12 up to 20, ayan, aktibo tayo sa ganitong gawain. Yung sinasabi nilang pagmamaryang palad. Kakahiyaman po, di ba? Pero dapat natin itong topic kasi lalo-lalo na wala tayong mapagsabihan sa mga hindi nakakaalam nito. Although marami na tayong napapanood sa YouTube, yung mga nagba-vlogs, uh, ini-explain nila ito. So, ako as a vlogger, i-explain ko lang po sa inyo batay sa aking pagkakaalam, sinaliksik, pinanood. Hindi po ako eksperto na doktor na ganyan na talagang yung sex education. Wala po akong idea. Basta ako po na yung pagkakaalam ko, ibabahagi ko rin po sa inyo, 'di ba? Para meron din kayong matutunan at malaman dito sa sinasabi natin. So, keep watching po sa mga kalalakihan diyan na mahilig na maglaro ng manoy. Wag na natin na anin talagang bastos po tong usapin na ito, pero as a human and God creating, kasama na po sa ating pagkatao yan. Although na sinasabi nila na masama po ito sa ating uh, katawan, pero uh, minsan sa atin kasi nasa ayos lang po kung paano natin gamitin ang ating organs na ginawa ng Diyos. Tayo ginawa ng Diyos perfecto at kailangan gamitin natin lahat yon. At siyempre, wag naman na sobra-sobra. Limitahin natin kung ano yung nakakasama sa atin at ayusin natin kung ano yung makakabuti sa atin. So guys, let's talk about yung mga katanungan na ito na napaka-sensitibo. So sa mga manunood po dyan, wag niyo po akong husgahan na kung ano man nasabi ko o yung pagkakamali ko. Correct if I'm wrong, or kung meron kayong comments sa akin na ganyan, ako po'y nanood lamang at ibabahagi ko lamang po itong aking nalaman. Hindi po ako doktor, sinasabi ko po sa inyo, at hindi po ako eksperto. At sa aking pagkakaalam lang as a human din, bilang isang lalaki, I'm not denying to do this. Yes, of course. Ako din ginagawa ko yan, lalo-lalo na nung kabataan ko. Nag-uumpisa pa lang ako sa adulthood ko. As a teenager, yan, ginagawa natin yan. So, ito lamang po ay itong usapin na ito ay para sa nakakarami at sa mga kalalakihan na gustong malaman ito. So, yung iba, walang mapagtanungan at walang alam kung bakit nagagawa natin to at kung bakit siyang-siya tayo dito sa ginagawa natin. Pero ito po ay kapag ginagawa natin ito, parang ang sarili natin ay kumbaga nilalabas natin ang ating emotion, yung ating init o libog, di ba? At saka maganda rin po ito sa ating katawan, na-release yung ating um, init, lalo na kapag hindi mo ginawa ito, di ba? Hindi nyo po napapansin kapag hindi kayo nakakapagpalabas ang katawan ninyo mainit. At maganda rin po talagang sinasabi ng mga dalubhasang doktor na gawin ito. Wag lamang araw-arawin na, pero okay lamang po kung kapag malakas ang katawan ninyo, pero kapag mahina ang katawan ninyo, baka alam nyo na ang sobra ay nakakasama din, di ba? So ito guys, i-share ko lamang po sa inyo itong aking napanood, kung yung topic na ito, lalong-lalo na sa mga teenager dyan, at sa may hilig na gumawa nito, yung
laruin ang ating pag-aari yung sinasabi nilang Mariam Palad o yung masturbation. So directly na to guys, wala na tayong hiyaan na total nandito na ako at tinapik na natin ito. Ito po ay napaka-sensitive yung usapin. Yung mga katanungan ng mga kabataan at sa mga gumagawa nito kung bakit daw sinasabi nila na inaas sa iba na masama ba yung araw-arawin yung pagmamasturbation, di ba? O yung pag-ejaculate. So yung mga usapin na ganyan ay talaga napakasensitibo. Nakakahiyaman pero kailangan i-topic natin at i-discuss para sa mga nakakarami din at para malaman ninyo ang epekto ng ganito na gawain o yung nakakabuti man o nakakasama. Basta ang mahalaga, wala tayong ginagawa na makakaapekto sa mga nakapaligid sa atin. Ginagawa nating mabuti sa ating sarili. Yun ang pinakamahalaga. Ang hindi naman mahalaga ay yung gumagawa ka nito na pambabastos sa sarili mo na hayagan o yung iba dyan na sinasabi nilang manyak kung saan na ginagawa ito. Ayun po ang masama, 'di ba? So guys, pasensya na po kayo sa usapin na ito. Ibinahagi ko lamang po ito bilang purpose educational sa mga kalalakihan dahil hindi naman po talaga ito pinag-uusapan ng karamihan, lalo-lalo na dito sa social media o sa YouTube na napapanood ninyo. Piling-pili lamang po itong usapin na ito, talaga napakasensitibo. So ako'y magpapalabas ng ganitong usapin para malaman ninyo din at ako nalaman ko rin ito na sadya na hindi ko alam na sinearch ko, pinag-aralan at nalaman ko, yun nga, ibabahagi ko po sa inyo lalo na dyan sa manonood natin. So guys, let's talk about dito sa usapin na to, yung masama ba yung araw-arawin ang pagmamasturbate. So yung iba dyan gumagawa nito once a day, twice a day, or thrice a day. Dahil nga sa ating katawan gusto nating masiyahan tayo, gusto nating paligayahin. Sa mga binata dyan na walang asawa, ginagawa ito. Kahit sa mga may asawa na o matatanda, ginagawa pa rin ito dahil nakasanayan na natin bilang isang tao na gawa tayo ng Diyos, na kailangan ang gawa ng Diyos ay perpekto yan, pero kailangan ayusin natin at gamitin sa tamang paraan, hindi yung gagamitin natin sa maling o masamang paraan. So guys, ito po yung usapin natin na ito. So yung mga sinasabi nila na yung araw-arawin natin yung pagmamariang palad, ito po sinabi dito sa mga dalubhasa na mga doktor na hindi daw po ito nakakasama sa kalusugan ng kalalakihan. So according to study, yung mga doktor, ang pag-masturbate o pag-ejaculate ay nakakatulong para makaiwas sa pagkakaroon ng prostate cancer, di ba? So, ang lalaking palaging nagmamasturbate o nag-ejaculate, nagpapalabas ng similya, ay malayo sa pagkakaroon ng yung sinasabi nilang prostate cancer. So, ito ang benefits ng palaging pang-ejaculate ng isang lalaki. So, aside from that, nababawasan ang stress ng kalalakihan at nakakapag-release ng tension sa ating katawan. So, kung ikaw ay laging nagmamariang palad, nagsasarili, enhance mo rin
yung quality ng iyong tulog. Siyempre, kapag ikaw ay gumawa nun, di ba? Nagpalabas ka, mapapagod ka. So, inaantok ka. So, masarap ang tulog mo. Nakakatulog ka ng maayos. Nare-relax yung katawan mo. At the same time, at nabubus mo ang concentration. Alam mo ba kung ano yung concentration na sinasabi ko? Mapapractice mo, halimbawa, mga kalalakihan na yung premature ejaculation. So yun, kapag lagi kang nagsasarili, napapractice mo yun sarili mo kung paano i-control yung concentration mo sa paglabas ng iyong similya. Di ba? Kaya ito nga yung sinasabi ko sa inyo, yung napanood ko na yung ejaculation, practice lang ng practice daw para makontrol mo kung paano i-control yung paglabas hanggang sa ma-practice mo yung paglabas ng iyong mga similya. Kasi yung iba dyan na sinasabi, yung mga kalalakihan na kapag gumamit ng babae, di ba, napakabilis na labasan, hindi yung partner ninyo hindi nag-i-enjoy. So itong ganito na gawain, kumbaga nakokontrol ninyo, napapractice ninyo yung paglabas ng inyong similya. Kung ilang minuto o ano, kumbaga nag-adventure po kayo at kaya yan ginagawa nyo yan para masayan tayo sa ating sarili, di ba? At sinasabi nila na yung pag-masturbate ay nakakaalis ng stress. Tama naman po yun eh. Kasi kapag masyado kang maraming iniisip, tapos yung stress na yun at yun nga gagawin mo, makakalimot ka at masisiyahan ka at kahit na papaano mababawasan ang ating mga stress o mga iniisip na mga problema, kundi kasiyahan ang ating matatanggap sa ating sarili. So guys, wag po kayong matakot kung palagi kayong nagsasarili o nag-ejaculate kasi hindi po ito nakakasama sa kalusugan ng isang lalaki. So, nakakatulong ito pa nga para maiwasan yung pagkakaroon ng prostate cancer at marami pang benefits na nagagawa ito para sa ating katawan. So ito, kung tatanungin nyo kung how many times na dapat na magsarili. Ito nalaman ko rin at ito hindi ko rin alam, di ba? So, napaka ganda na tanong na ito. Yung iba kasi nasosobrahan na. Halos yung iba tubig na lumalabas, sige pa. Di ba? So, sorry sa mga words na ito, talagang ito pag-usapan. Real talk po ito sa mga kalalakihan. Wag po tayo maya dahil human po tayo at tayo hindi po dapat ikahiyayan. Kahit sino man na Poncio Pilato dyan na magmalinis na hindi ginagawa yan. For sure, 100% bilang isang lalaki at sa stage natin na pagbiminta ay ginagawa na po yan. Kaya wag po tayo maya. Ang nakakaya po yung sa harap-harapan ng madlang people na gawin natin yun. Pero dapat nasa tama at ayos ang ating ginagawa at para wala pong makaapekto at hindi makasama sa ating pagkatao din, di ba? Ito po ay napakaganda rin na usapin kaya i-share ko lamang po. So guys, itong usapin na ito, yung iba na sosobrahan na nangangamba na, nagwo-worry na, di ba? Sa kanila dahil sa loob ng isang araw, 2 o thrice kasi yung ginagawa na nila. Kung yung iba nagsasarili, niisip nila kung normal ba iyon o meron silang mga sexual behavior na hindi tama. So yung sagot ko, well, according to sa mga doktor na dalubhasa, no, normal, hindi normal yung sobra. Should be not normal to do that na sobra kayo sa ganun na pagsasarili, guys. Hindi ito hindi naman sinabi ko na exact na
kung ilang beses kayo na gawin 'yan. Pero as for me, ito kung malakas ang pangangatawan ninyo, kaya ninyong gawin 'yun, do it na magpapasaya sa inyo. Pero kapag kayo mahina ang katawan ninyo, gawin niyo 'yan, anong mangyayari sa inyo, 'di ba? Magko-collapse kayo at ihina ang katawan ninyo. Kailangan kapag gagawin 'yun, of course, malakas ang katawan ninyo na kaya ninyong magpalabas na kahit ilang beses, 'di ba? Pero 'yun nga, nakakasama at nakakabuti po itong sinasabi ko po sa inyo. So ito sinasabi ko na ito, yung sinasabi ko sa inyo, malakas ang inyong katawan, kaya ninyo. May mga factors po ito na nakakaapekto din sa mga ganito. So, halimbawa na lang, yung edad ninyo, 'di ba? Yung man age. Kumbaga, edad ng lalaki, syempre, the more na mas bata, the more na mas active yun na sobrang init ng katawan, 'di ba? Mas madalas silang magpalabas o magsarili kapag mas bata ka. Kailangan, yun nga, sinasabi ko sa inyo, malusog kayo. Kung ikaw ay lalaki na active pa, so yun, mas madalas yung pagsasarili. So normal lang yun, guys. Yun nangyayari sa mga kalalakihan. So sa ito rin nakakaapekto rin sa ating relationship, lalo sa ating asawa, 'di ba? Yung ng isang lalaki, kung ang partner ninyo ay hindi active sa pakikipagtalik, syempre naapektuhan din tayo doon. Instead na kumbaga nasa mood ang yung partner, so yung iba wala sa mood. So yun yung maganda ron, yung babae wala sa mood o ikaw ay may mood, ay nakakatulong din to na para maibsan ng ating init ng katawan. Ginagawa natin to bilang isang pleasure sa ating sarili, para sumaya at para maalis ang init ng ating katawan, yung magsarili tayo ng sa ating sarili, yung mag-masturbate na lang tayo, di ba? So normal lang yon, wala pong exact na bilang ang yung ginagawa ng tao na yan, as long na kaya mo at malusog ka. So don't worry kung nakakailan ka, kung dalawa ka o tatlo o lima. But as long na kaya mo, di ba? At kaya mo yung sarili mo na ikaw ay walang sakit at malusog ka. So yung iba natatakot na ito, iniisip ko rin to noong kabataan ko. O yung iba dyan iniisip na kapag nasobrahan ka, nakakabaog ba? Ito nalaman ko rin ito, napanood ko. So, sinasabi nila kapag sobrahan ka sa masturbation o yung pag-ejaculate o yung pagmamaryang palad, nakakabaog po ba? So, tinatanong ng mga karamihan na ito at iniisip ko rin na ako yun, napanood ko kung totoo kaya ito. Kaya naiisip natin na baka maubos ang ating similya. Di ba? So ito yung nalaman ko at ibabahagi ko po sa inyo. Hindi po nauubos yan. Hindi mauubos yan. Hindi nakakabaog yan o nakakakos ng infertility yung palaging pagmamasturbate ng isang lalaki o palaging na nagmamaryang palad. Kasi during your spermatogenesis, your testicle mixed several million of sperm cells na sinasabi nila. So, hindi siya mauubos. Kaya kapag ngayon gumawa ka niyan, kailangan may kapalit yan. Kumain ka ng mga masustansyang pagkain. Kumain ka ng mga masasabaw. Diba? Kumain ka ng mga maprotina, kagaya ng mga meat, eggs, at saka yung milk. Diba? Yan ang malakas sa protina na kailangan ng ating katawan para mag-produce ng maraming semilya. Hindi po naubos lang na kapag araw-arawin mo yan at siyempre may kapalit yan. Kumbaga, sa
sa daloy ng tubig natin diyan, kailangan kung naubos na yung imbakan ng tubig, meron naman maglalagay yan. Kumbaga yun, kung ganun, lagi yang tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy lang po yan. Hindi yan nauubos. As long na tumigil yung naglalagay ng tubig sa imbakan ninyo, ay titigil din po yan, of course. So, tayo naman tao, kailangan kumain tayo at masustansya dapat ang kainin natin kasi yan yung nagpuproduce ng similya natin yung mga masustansyang pagkain. Pero kung hindi ka kakain, paano ka magpuproduce ng ganun, di ba? Matutuyo ka. So, parang balon lang yan na kapag hindi umulan at hindi nalagyan ng tubig, matutuyo yan, di ba? Ganun ang gusto kong ipaliwanag po sa inyo. So, no worries po as long na malusog ka. So, actually, for second, yung ano natin, yung testicles natin, yung bayag. So, directly na po. Yung nag-produce siya ng panibagong sperm. 1,500 sperm ang bagong nagpo-produce ng testicle, yung itlog natin. So, yung by the end of sperm which is sumaabot na 64 day at nagkakaroon, nag-regenerate ang testicle ng up to 8 billion sperm. So, napakarami niyan. Kaya, sa mga kalalakihan yan, napakalaki natin, di ba? Kaya, no worries po na inaaraw-araw natin yan. Basta sabi ko po sa inyo, kumain kayo ng masustansya na pagkain. Kasi, hindi nauubos ang sperm natin kahit na araw-araw tayong gawin yan. So, isipin natin yung 1,500, di ba? Per second ang nadadagdagan na sperm sa atin. So, kahit na masturbate ka ng araw-araw, hindi naman mauubos yung sa atin. Siguro may time na konti lang yung may lalabas natin kasi hindi pa totally natapos yung cycle. Kaya konti lang yung nilalabas natin kasi umaabot ng full sperm production cycle ng 64 days. Kaya kahit na magtaka o wag kayo magtaka na kahit konti lang yung sperm na nilalabas ninyo. Wala itong kinalaman o hindi ito nakakakos ng infertility o yung pagkabaog, di ba? Ng isang lalaki. So, ito, isa pa rin mga katanungan na ito inuulit-ulit ko na, nakakatulong ba yung palaging nakakapag-masturbate? O yung iba naman, of course, nakakatulong yan. Nakakaiwas tayo sa prostate cancer. At yung iba naman mga kung yung may mga sakit na tulo, kung nasosobrahan ka ba dito, sabi nila. So, yung iba pa mga sakit na gonorrhea. Hindi po nakakatulo o yung mga sakit na gonorrhea kapag lagi kang magmamasturbate. So, walang kinalaman yun, yung lagi nyong ginagawa yun sa pagkakaroon ng klase na sakit. Dahil yung sinasabi nila na yung gonorrhea o yung tulo ay sexually transmitted, na yung kapag gumamit ka ng isang babae o gumamit ka ng isang, alam nyo na, yung gay, tapos tinira ninyo at yun na magkaka-infection kayo sa inyong ari, yun po yung magkakatulo kayo dahil yung ipapasok ninyo doon sa inyong ari o doon sa gay, kung marumi siya, doon papasok sa butas ng inyong ay at may infection, yun po ay magkakaroon ng tulo. Pero kung ikaw ay nagsasarili lang, wala kang kasama, ay kayo, wala pong kinalaman o makaka-apekto sa inyo, lalo na sa mga kalalakihan. Kaya ingat lamang po tayo. Sinasabi ko po sa inyo na kapag gagawin natin to nasa ayos, wag po tayong gagawa ng kailangan na masama, kagaya sa harap-harapan sa mga tao, yung mga manyak na ginagawa yun, kaya kakamasama, di ba? At yung iba gumagamit ng hindi tama na sa mga kababaihan, sa mga pokpok dyan na may sakit, yun po magkakaroon kayo ng sakit na kapag inyong
ari ay pumasok at marumi yung ginamit niyo, of course, siyempre magkakasakit po kayo. Kaya ingat lamang po sa sobrang ganito na yung iba na hindi na normal, nagiging addiction na. So, kailangan kontrolin din po natin sa sarili natin na gawin yung mga ganun na habit natin bilang isang tao na ginawa ng Diyos na kailangan lahat naman ng mga organs natin kumikilos yan at para maging buo tayo at satisfaction sa ating mga organs na binigay ng Diyos. So, ang ginawa ng Diyos po yan perpekto. Kailangan gamitin natin din sa maayos na pamamaraan. Hindi yung gagamitin natin ito sa masamang mga pamamaraan. Kasi ang tao, kapag ginawa natin na yung mga masasamang pamamaraan na yan, siyempre nakakaapekto rin. Kaya gawin natin na kaaya-aya at maayos at yung ginagawa natin ay mabuti para sa ating katawan. Halimbawa na lang sa pagkain natin. Kaya yung iba overeating na tumataba, tapos nagkakaroon ng sakit sa high blood, sa cholesterol, mga diabetes, di ba? Sa mga atay. Yung iba na naninigarilyo, sakit sa mga lungs. So, kailangan binigay ng Diyos yan, alagaan natin, mahalin natin sa ating sarili. Love yourself. Hindi yung binigay ng Diyos sa atin ito, ang ating buo tayo. Kailangan mahalin din natin ang sarili natin. Love yourself. And kailangan galangan din natin ang ating sarili. Hindi yung pagmalabasan natin. Abusuhin natin, guys. So, yan po yung tinapik natin ngayon. Sa mga makakapanood po nito is itong video ko na po is educational purposes lamang po at sa mga nahihiya na ganun na sitwasyon, huwag po kayo maya, normal lamang po yun. Basta sa ating, lalo sa ating mga kalalakihan, especially sa mga teenagers na pasulong pa lang o usbong, na ay ginagawa po ito. Kaya itinapik ko rin po ito sa aking vlogs para ibahagi po sa inyo itong usapin na ito. Nakakahiyaman pero talagang napaka-importante po lalo sa mga kalalakihan na yun nga na ginagawa ito. God bless po. Enjoy watching po. Pobreng Kapampangan ulit.